Naisip mo na ba kung ano ang nangyayari kapag ang purong propaganda ay nagtagpo ng realidad? O tingnan mong mabuti kung ano ang nangyayari dito. Kakabaril lang ng isang tangke ng Rusya at ngayon kailangan nitong umatras para magtago. Pero tingnan mo ito. Sa halip na umatras agad, iniikot niya ng buo ang katawan, inilalantad ang likuran niya, ang pinakamahinang bahagi ng kahit anong tangke. Bakit? Kasi sobrang bagal ng takbo niya paatras na mas mabilis pang umikot kaysa umatras. Ayan, diretso siyang tumatakbo, walang hinahanap na masisilungan, lubos na lantad. Boom! Yung eksenang nakita mo ngayon ay nagpapakita ng isang mahirap na katotohanan para sa Rusya. Ang tangke na yan ay walang iba kundi ang T-90M ProRev, ang parehong tangke na idineklara ni Putin na pinakamahusay na tangke sa buong mundo. Ang tangke na tinatawag ng Rusya na di matatalo at hiyas ng kanilang arsenal. Ang nakita mo lang, hindi iyon swerte, hindi iyon aksidente at hindi rin iyon isang hiwalay na kaso. Sobrang taya ng Rusya sa tangkeng ito na halos isang taon nilang itinago ang bawat bagong unit na lumalabas sa pabrika. Naghihintay sila, nagpaplano para lumikha ng ataking magbabago ng lahat. At nang dumating na ang sandaling iyon, may nangyaring talagang hindi ka pani-paniwala. Para mas maintindihan mo ang kwentong ito, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na nangyari noong Pebrero ng 2024. Noong ika-16 ng buwang iyon, binisita ni Putin ang isa sa pinakamalalaking pabrika ng tangke sa Rusya, ang Ural Vagon Zavod. Naka-on ang mga kamera, nire-record ang lahat. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon para magbigay ng isang matapang na pahayag na nagsasabing ang T-90M ProRev ang pinakamahusay na tangke sa mundo. Sabi niya, pag lumapit ang tangke sa posisyon, wala nang pag-asa para sa iba. Malayo ang abot, eksakto ang putok at maganda ang protection nito. Isa itong malaking pangako at hindi nag-iisa si Putin sa kwentong ito. Ang Rostec, ang kumpanyang pag-aari ng estado na nasa likod ng pag-develop ng tangke na ito, ay labis ding pinuri ang T-90M. Pero nagkamali sila ng isang bagay na nagpapakita ng totoo. Inilagay nila ang T-90M sa parehong kategorya ng dalawa pang tangke, ang T-70 at ang T-80. Dalawang tangke na matagal nang winawasak ng marami sa Ukraine. Ngayon, sandali at pag-isipan mo yan. Kung ang pinakamahusay na tangke sa mundo ay kabilang din sa mga tangkeng madaling sumabog, may ibig sabihin yon, hindi ba? Pero bigyan natin ng nararapat na kredito. Sa papel, kahanga-hanga ang T-90M. May 125 mm kanyon ito na hindi lang karaniwang bala ang kaya. Pero pati na rin mga guided missile. Ang mga missile na ito ay kayang tumama sa mga target na 5 kilometro ang layo. Malaki ang abot nito. Ang protection nito ay mula sa sistemang Relict, isang makabagong explosive reactive armor. Kapag tinamaan ng missile ang tangke, sumasabog palabas ang armor para i-neutralize ang atake. Yun sana ang dapat nitong gawin. Meron ding electronic protection system ang tangke. Yung mga pulang mata na yon sa harap ng tore, hindi mo talaga mapagkakamalan. Naglalabas sila ng infrared signals para malito ang mga lumang missile. At may isa pang detalye. Isang maliit na detalye na mahalaga rin sa huli. Ang reverse speed ng T-90M ay 4 na kilometro kada oras lang. Mas mabagal pa ito kaysa sa taong naglalakad. Itabi mo ang impormasyong yan. Ngayon, balikan natin ang nakaraang malapit lang, bandang gitna ng 2025. May malinaw na layunin ang Rusya, sakupin ang lungsod ng Pokrovsk. Hindi lang basta isa pang lungsod sa mapa ang Pokrovsk. Ito ang pusong logistiko ng depensang Ukranyano sa rehiyon ng Donetsk. Dito dumadaan ang lahat ng supply, bala, gasolina, pagkain, lahat. Kung masakop ng Rusya ang Pokrovsk, madaling guguho ang linya ng depensa ng Ukraine. Pero may problema. At ang pangalan niya ay Shakov. Isang maliit na baryo ito na nasa 20 kilometro hilaga ng Pokrovsk.
Ang Shakov ay itinuturing na angkla, ang susi ng depensa ng Ukraine sa rehiyong iyon. Habang hawak ng Ukrainian ang Shakov, ligtas ang Pokrovsk. Alam ito ng Rusya at halos isang taon na nilang pinaplano. Ang bawat bagong T-90M mula sa produksyon ay hindi agad dinadala sa harapan kundi iniimbak muna at hinihintay ang tamang panahon. Ang mga Ruso ay bumubuo ng malaking puwersa ng atake. Pinag-uusapan ko ang 36 na tangke at mga armored na sasakyan. At marami sa mga ito ay ang kinatatakutang T-90M, ang pinakamagagaling na meron ang Rusya. May 40 sundalo sa motorsiklo at mga elite na tropa ng brigada ng hukbong dagat ng Rusya, mga sinanay na sundalo. Simple lang ang plano, durugin si Shakov gamit ang dahas, sakupin ang baryo at pagkatapos ay patibayin ito. Sa ganitong paraan, magagamit ng Rusya ang lugar bilang tuntungan para sa mga susunod na pag-atake papunta sa Pokrovsk. Ito ang ataking inihahanda ng Rusya, ang ataking magbabago ng lahat. Siyam ng Oktubre 2025, dumating na rin ang araw. Pinili ng Rusya ang maulan at mahafog na araw para umatake. Ang dahilan ay maitago ang mga tangke sa mga drone ng Ukranya. Kaunti lang ang nakakaalam pero hindi epektibo ang mga drone kapag masama ang panahon. Akala ng mga Ruso ay ganon, sunod-sunod na nagsimula ang pag-atake. Una, dumating ang 40 nagmumotorsiklo. Oo, tama ang dinig mo. Mga motorsiklo, dumiretso sila sa linya ng Ukranyano. Mukhang baliw ito. At totoo nga, pero may malupit na lohika sa likod nito. Ginamit ni Putin ang mga nagmumotorsiklo sa kanyang estratehiya. Nandun sila para magsakripisyo, para paganahin ang mga mina. Pipilitin nilang gumamit ng bala ang mga Ukrainian at pagkatapos ay ilalantad kung nasaan ang mga posisyon ng depensa. Pagkatapos ng mga nagmumotorsiklo, susunod ang pangunahing puwersa. Ang 36 na tangke at mga armored na sasakyan, kasama na rito ang mahalagang T-90M. Dadaan sila sa pinahina na depensa at kukunin ang Shakov. Iyon ang plano. Pero naghihintay ang mga Ukranyano. Nasa Shakov ang 225 regimento ng paglusob. At may mga dagdag silang puwersa, ang mga alamat na veterano ng unang katawan ng Azov, isang unit na may nakakatakot na reputasyon. At gusto mo bang malaman kung ano pa? Alam na ng mga Ukranyano ang tungkol sa pag-atake. Yung element of surprise na inaasahan ng mga Ruso hindi talaga nag-exist. Hindi naman talaga natakpan ng fog ang kahit ano. Nakapagpatayo ang mga Ukranyano ng tinatawag ng mga militar na depensa sa kalaliman. Hindi lang ito basta isang linya ng mga trinsera, isa itong sistema. Mga patong-patong na minahan, tinik na kawad, mga harang laban sa tangke na tinatawag na mga ngipin ng dragon. Dinisenyo ito para pabagalin at itutok ang atake ng mga Ruso. At umasa rin sila sa maraming armas, artileryang nakaposisyon na mga mina at mga grupo ng mga drone na first person na mano-manong pinapalipad. Mura, maliit at delikado ang mga ito. Unang pumasok ang mga Russian na nagmumotorsiklo. Naging masakar iyon. Sumabog ang mga mina, bumagsak ang artilerya at hinanap ng mga drone ang mga nakaligtas. Ang unang alon ay naubos sa loob lamang ng ilang minuto. Sumunod dumating ang mga tangke, ang T-90M, ang pinakamaganda ng Rusya. Sumugod sila ng magkakasunod, lubos ang kumpiyansa at protektado ng toneladang relict armor at doon nila naranasan ang impyerno. Ang mga mina ang nagpahinto sa mga unang sasakyan, huminto ang hanay at naipit sila. At kapag nakatigil ka sa isang modernong larangan ng labanan, patay ka na. Nagbukas ng putok ang artilerya ng Ukraine. Nakatala na ang mga koordinado. Bawat pagsabog ay eksakto. At pagkatapos ay dumating ang mga drone, daan-daan sila. Siguro daan-daan pa. Manchin, naalala mo ba yung sinabi kong 4 na kilometro kada oras na atras na bilis kanina? Kapag ang kaluraning tangke tulad ng Abrams o Leopard ay umatras, nagagawa nitong umatras ng mabilis hanggang 40 kilometro kada oras habang nagpapaputok. Kilala ito bilang taktika ng pagpapaputok at pag-atras. Hindi kaya ng T-90M yon. Sa totoo lang, 4 na kilometro kada oras ay napakabagal. Kaya, kailangang lumiko ng buo ang tangke, ilalantad ang likuran nito at tatakas ng diretso. Eksaktong tulad ng nakita mo sa simula ng bidyong ito, tumagal ang labanan ng buong araw.
Nang humupa ang alikabok, napakasama ng bilang para sa Rusya. 3 tangke ang nawasak, 16 na armored vehicles ang nawasak, 41 motorsiklo ang nawasak, 107 sundalong Ruso ang napatay, 51 ang nasugatan. Mula sa isang puwersang pandigma na halos 1 taon pinagplanuhan, karamihan ay basta na lang nawala sa loob ng wala pang 1 araw. At hindi pa doon natapos. Ang mga natirang buhay na Ruso ay umatras papunta sa kalapit na baryo ng Volodymyrivka. Akala nila ay ligtas na sila roon, pero nagkamali sila. Buong gabi ng ika-9 ng Oktubre hanggang ika-10 ng Oktubre, hinabol ng mga drone ng Ukraine ang mga natirang buhay at binomba sila. Isa-isa. Kinabukasan wala ng puwersa ng Russia sa Volodymyrivka. 1 taon ang plano, pinakamagagandang tangke at elite tropa, nawasak lahat sa wala pang 24 na oras. Ngayon, alam ko maraming nagtatanong, pero paano nabigo ng ganito kalala ang pinakamahusay na tangke sa mundo? At ang sagot ay nasa filosofiya, sa paraan ng pag-iisip ng iba't ibang bansa tungkol sa mga tangke. Gawin natin ang isang paghahambing. Kunin mo ang Abrams na Amerikanong tangke o Leopard 2 na Aleman. 4 ang tripulante ng mga tangkeng ito. Ang kanilang mga bala ay nakaimbak sa isang hiwalay na kompartimento sa likod ng tore na hiwalay sa tripulante ng mga pintuang bakal. Kung sumabog ang mga bala at maaaring mangyari iyon, may mga special na panel na naglalabas ng pagsabog pataas at palabas. Malayo sa tripulante, maaaring mabuhay ang tripulante at maaaring marecover ang tangke. Ngayon tingnan ang T-90M. 3 tripulante at ang mga bala, nakaimbak ito sa isang karosel sa ilalim ng kompartimento ng tripulante, direkta sa ilalim nila. Walang paghihiwalay, walang proteksyon. Kapag tumagos ang isang misil sa T-90M at tinamaan ang mga bala, ang pagsabog ay wala nang ibang pupuntahan kundi pataas. Dumaan sa mga tripulante. Sobrang lakas ng presyon na tinatalsik pa itaas ang toneladang tore. May nakakatakot na tawag dito ang mga militar. Tinatawag nila itong epekto ng Jack in the Box. Isang kahon ng mga sorpresa. Nakita mo na ba yung mga litrato ng mga tore ng tangke ng Russia na tumilapon palayo sa katawan ng tangke? Ganun lang talaga yon. Walang tsansa ang mga tripulante. Agad na kamatayan. Wasak ang tangke at hindi ito dahil sa pagkakamali o depekto sa disenyo, sadyang ganito talaga ang ginawa nila. Laging pinapaboran ng mga Sobyet ang paggawa ng maliliit at mabababang tangke na mahirap tamaan. 3 tripulante, ibig sabihin mas maliit ang tore, mas magaan at mas mabilis gumalaw. Pero lahat ng iyan ay may kapalit. Ang tripulante ay lantad at nagiging parang wala lang, pati ang tangke ay parang wala na ring halaga. Ginawa ang mga ito para gawing maramihan, gamitin ng maramihan at mawala ng maramihan. Ang mga kanluraning tangke ay may ibang filosofiya. Kailangan mong iligtas ang tripulante sa kahit anong halaga. Tumagal ng taon ang pagsasanay ng tripulante, kaya palitan ang tangke kung kinakailangan, pero ibalik mo ang tripulante sa bahay. Naalala mo ba yung pulang mata? Yung electronic protection system na nabanggit natin kanina? Dinisenyo ito para lituhin ang mga lumang misil, mga misil noong dekada 70 at 80. Pero ang realidad ngayon ay wala nang silbi ang sistemang yan laban sa isang modernong Javelin. Ganoon din para sa mga first-person view drone na minamaneho ng mano-mano. Nangyayari ito dahil hindi gumagamit ng infrared sensors ang drone na madaling matukoy. Umaasa ito sa isang pilotong tao na tumitingin gamit ang isang kamera. Ito ang disintagay basbegi is yung problema na hindi inasahan ng mga Ruso. Kapag ang T-90M ay tinamaan sa ilang partikular na paraan, ang tore nito ay nagsisimulang umikot ng walang kontrol parang isang turumpok. Nawawala ng kontrol ang mga sundalo at hindi nila matutukan ang target, hindi rin sila makaputok. Naganap ito noong Enero 2024. Isang T-90M ang paulit-ulit na tinamaan ng mga sasakyang Bradley ng Amerika, 25mm automatikong kanyon. Sa teorya, hindi dapat tumagos sa baluti ng T-90M pero nagsimulang umikot ang tore, nawalan ng kontrol ang tangke, bumangga sa mga puno, iniwan ng tripulante ang sasakyan. Nangyari ulit ito noong Disyembre 2023.
Isang first-person view drone ang tumama sa isang T-90M. Nagsimulang umikot ang tore at iniwan ng tripulante. Mayo ng 2024, parehong kwento. Tinatawag ito ng mga analista na syndrome ng umiikot na tore. Malamang ay may depekto sa elektronikong sistema ng kontrol ng putok, baka dahil sa murang mga pyesa o baka kulang sa proteksyon ang mga sirkito. Walang nakakaalam ng sigurado pero ito ang punto. Ang pinakamahusay na tangke sa mundo ay hindi dapat madaling tamaan ng 25mm na kanyon at hindi rin dapat nakaupo ang tripulante sa ibabaw ng mga bala. Makikita mo na ang T-90M ay tangke mula dekada 90 na nilagyan lang ng makabagong electronics, hindi ito tangke ng ika-21 siglo. At sa makabagong digmaan, hindi sapat yon. Patunay niya ng nangyari noong Oktubre 10, isang araw matapos ang Shakov, muling sumubok ng pag-atake ang Rusya. Sa parehong lugar, muling nawasak ang 3 tangke at 16 armored vehicles. Oktubre 13 sumubok uli sila. 3 tangke at 13 sasakyan ang nawasak. Isang linggo lang, halos isang brigada ng Rusya ang nawala sa pagtatangkang sakupin ang baryong iyon. Ang resulta? Ang Shakov ay nananatili sa kamay ng mga Ukranyano. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na nangyari sa India. Dahil noong 2011, gumawa sila ng malaking order, bumili sila ng 400 at 69 na tangke ng T-90. Ang tinutukoy ko ay ang export version, isang negosyong nagkakahalaga ng $2 bilyong. Ang India ay sabik na sabik. Sa wakas, magkakaroon na rin sila ng mga makabagong tangke, pero mabilis na nagsimulang lumitaw ang mga problema. Noong 2017 sa isang pandaigdigang kompetisyon ng mga tangke sa Rusya, ilang beses pumalya ang mga T-90 ng India dahil sa problemang mekanikal, kaya natalo sila sa kompetisyon. Pagkatapos nagsimula nang dumating ang mga ulat mula sa mga gumagamit. Lumitaw ang sari-saring problema. Mahina ang mobilidad sa maputik na lupa, hirap umakyat sa mga matarik, mahina ang makina. Desperadong kinailangan ng India gumawa ng matinding hakbang. Muling binuo nila ang mga tangke mula sa simula. Naglagay sila ng bagong Indianong makina at bagong sistema ng fire control na gawa rin ng India. At heto ang pinaka-ironikong bahagi sa lahat. Nagdagdag sila ng aktibong proteksyon na sistema na galing Sweden dahil hindi gumagana ang sistemang Ruso. Dahil dito, noong 2022, bago pa man ang malawakang pananakop sa Ukraine, kinansela na ng India ang mga plano para sa mga susunod na pagbili ng T-90. Nagpasya silang maghanap ng mga alternatibong mula sa kanluran tulad ng Leclerc ng Pransya. Pag-isipan mo yan. Isa sa pinakamalaking kliyente ng Russia, isang matagal ng kaalyado, basta na lang sumuko sa T-90 bago pa man ipakita ng digmaan kung gaano ito talaga kasama. Tinawag ni Putin ang T-90M na prorив na ang ibig sabihin ay pagputok o pagbasag. Ito raw ang tangke na babasag sa mga linya ng Ukranya na magbabago ng takbo ng digmaan. Pero sa Shakov, ang tanging nabasag ay ang inaasahan. Ang inaasahan na ang mabibigat na armor at malalakas na armas ay kayang manalo ng digmaan mag-isa. Ang inaasahan na ang propaganda ay pwedeng pumalit sa realidad. Ang totoo ay hindi maaring magkaiba pa. Ang T-90M ay hindi ang pinakamahusay na tangke sa mundo, ni hindi nga ito malapit doon. Sa totoo lang, ito'y monumento ng panahong lumipas. Isang panahon kung saan ang mga tangke ay kayang mangibabaw sa mga larangan ng labanan. Kung saan ang mga buhay ay madaling itapon, kung saan ang dami ay nananalo laban sa kalidad. Tapos na ang panahong iyon. Sa makabagong digmaan, hindi mahalaga ang mga detalye mo sa papel. Wala siyang pakialam kung ilang milyon ang ginastos mo, wala rin siyang pakialam kung ano ang tawag mo sa iyong tangke. Ang makabagong digmaan ay malinaw, tiyak at nakamamatay. Kayang sirain ng isang drone na nagkakahalaga ng $500 na pinapalipad ng sundalo sa trinsera ang tangke na nagkakahalaga ng $4 milyong. Ang isang maayos na inilagay na minahan ay mas mahalaga pa kaysa sa isang brigada ng mga armored na sasakyan. Kaya ng maayos na depensa, may motibadong sundalo at tamang teknolohiya, pigilan ang kahit anong lakas ng pag-atake. Natuto ang Rusya nito sa pinakamahirap na paraan at patuloy pa rin silang matututo.
dahil ang mga T-90M ay patuloy na ipapadala at patuloy na masisira. Ngayon gusto kong malaman mula sa iyo. Sa palagay mo, may tangke ba na maaaring ituring na hindi matatalo sa makabagong digmaan? Ilagay ang sagot sa komento. At kung napaisip ka ng iba tungkol sa propaganda militar dahil sa video na ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong content. Hanggang sa muli.